May isang lumang bahay sa dulo ng Granger Lane na ayaw tirhan ng kahit sino. Hindi dahil sira-sira ito o dahil mahal ang halaga, kundi dahil sa isang salamin sa silid sa itaas. Luma na ito, may makapal na kahoy na frame, at ang salamin ay tila hindi kailanman nadudumihan. Kahit ilang taon na ang lumipas, parang bago pa rin ito. Tuwing sinusubukang tanggalin ng mga nagpapaupa, sinasabi nila, nagkakaroon ng lamat ang salamin. Maliit lang, sapat para maramdaman mong may babala. Pero hindi ito kailanman nababasag. Noong 2023, binili ito ni Daniel. Kakahiwalay pa lang niya sa asawa at gusto niyang magsimula muli. Hindi siya naniwala sa mga kwento ng kapitbahay. Bawat lugar may alamat, sabi niya. Unang gabi pa lang niya sa bahay, may napansin na siyang kakaiba. Tuwing dumadaan siya sa tapat ng salamin, parang may delay ang kanyang refleksyon. 1 segundo lang, pero sapat para makilabot. Pinagtawanan lang niya ito. Pagod lang siguro. Kinabukasan, nagising si Daniel na may mahaba, manipis na gasgas sa kanyang dibdib. Walang dugo, pero parang nasusunog. Tiningnan niya ang kama, ang unan, ang paligid. Walang matulis o basag. Walang paliwanag. Inisip niyang baka guni-guni lang. Kinagabihan, nagbantay siya sa tapat ng salamin. Sa una, normal ang lahat, tahimik, walang kakaiba. Hanggang 2:13 ng madaling araw, napansin niyang ang refleksyon ay kumurap. Siya? Hindi. Refleksyon lang, mabagal, sadyang-sadyang pagkukurap. Parang tao pero hindi tao, parang siya pero hindi siya. Nanlaki ang mata ni Daniel. Umatras siya, nanginginig. Ang refleksyon, hindi gumalaw, nakatitig lang. Hanggang sa unti-unting ngumiti. Kinabukasan, nakita ng kapitbahay ang bukas na pinto ng bahay. Tahimik sa loob, malinis, walang bakas ni Daniel. Sa taas, sa silid na may salamin, may kakaiba. 2 aninong nakikita sa refleksyon. Isa, nanlalaki ang mga mata, parang sumisigaw pero walang boses. Wala nang galaw. Yung isa, nakangiti. At mula noon, kahit anong pilit, hindi na muling lumamat ang salamin.